Tingnan nyo guys, nung na-rest pa natin yung ating green, ang ganda ng kulay, di ba? And then, ito naman yung ating red. So guys, ayan, una, ipapakita ko sa inyo yung paano nyo nga ba ma-achieve yung deep red na mabilis and then yung kulay green. Yung Christmas green na ginagamit natin dun sa ating sample ng ating cake. So, ang dami pa din talagang nagtatanong. So, ito, papakita ko na sa inyo. Pagka gumagawa ako ng ating deep red, ang una kong ginagawa guys is lalagyan ko muna siya ng konting shade ng brown. Konti-konti. So, gumamit ako ng Decor It or any kind naman ng, or any brand ng food color. So, ayan. Pagka ganito na siya guys, yan. Pag na-reach nyo na yung ganyang kulay, parang tan. So, ayan. Saka natin siya lalagyan ng red. Ng red na food color. Ito kasi guys, tong technique ko na to, para sa akin, mas mabilis ma-reach niya agad yung desire nyo na pagka-red. So, ganyan lang. Diba? So, meron na kayong Christmas red. Yan. Ngayon guys, kung gusto niyo mas matingkad pa siya, ang ginagawa ko is nire-rest. Mas mag-dark red pa siya. So, di ba, ganyan lang siya ka-simple. And then, dito naman tayo sa green. So, dahan-dahan lang din ang patak dyan. Maglagay lang kayo ng konti para minsan kasi huwag pa bigla-bigla. Ganyan. Abi, pahingi pa ng kutsara. And then, dito naman is, kulay ka muna guys. Magkulay muna kayo ng blue nyo. Ayan. So, ganyan. And then, patak tayo ng konting yellow muna. Ay! O, katulad niyan guys. Ito kasi mas malaki kasi yung open niya, yung pinakaulo niya. So, pakonti-konti lang. Kasi kailangan guys, matuto kayong magtimpla ng inyong pinaka-icing nyo. Magtimpla kayo ng kulay. Basta ang mahalaga may primary color lang kayo. So, ito medyo, ayan, lahat na natin. Yellowish pa siya. Yellow-green, I mean. So, ang gagawin nyo lang dyan guys is, add lang kayo ng food gel ulit na kulay blue. Yan. Pakonti-konti lang. Nasa sa inyo yun. Hanggat ma-reach nyo yung desire nyo pagka-green. Yan. So, ganito, okay na sa akin yung ganitong kulay. Kaya sabi ko guys, pakonti-konti lang ang lagay. Yan. And then, ganun din, pwede nyo naman siya guys, timplahin ahead of time para mas mangibabaw pa rin o mas tumingkad yung kulay ng inyong icing. So, di ba? Okay na yung ganito, maganda na yan. So, pag gusto nyo pa ng darkan, lagyan nyo pa ulit ng blue. So, kaya lang, ganyan ay mangyayari niyan. Pagka feeling nyo parang mas naging dark siya, add lang kayo ng kulay yellow. So, di ba? Ganun lang siya guys, simple. Ayan. Ito, maganda yung pagkinalabasan ng green niya. So, meron na kayong green and meron na kayong red. And then, about naman sa ating tinatanong nyo guys, napakaputi naman ng drip natin. So, hindi tayo gumamit ng chocolate. White chocolate, hindi. Kasi mamamahal tayo sa costing doon. So, gamit lang tayo ng small amount din ng icing. And then, gagawin nyo siya guys is, mainit na tubig. Ayan, ganyan. Sausaw nyo lang saglit. Pisil-pisilin yung ganyan. Ayan, may kulay pa ang ating kamay. Ayan. Mararamdaman nyo naman guys yung consistency ng inyong pinaka-drip. So, ayan. Medyo lumamig na kasi mainit na tubig. Kanina pa kasi. So, ganyan lang. Pagkatingin nyo guys, parang lumambot na siya. Stop nyo lang. And then, cut nyo lang sa dulo ng maliit muna. Sa pagtatry naman guys ng consistency niya, dito, mag-drip lang kayo sa pinaka-baso. So, para guys, hindi pa to okay, gawin nyo lang guys is, babarin nyo pa siya. Yan. Ganun lang. Huwag kayong maglalagay ng tubig kasi guys, ang mangyayari dito, magbilis mawala yung drip nyo. So, ito yung pinaka-best way na magandang pang-drip niya is, as is na yung icing niya and then, bababad nyo lang ng konti sa mainit na tubig. So, try ulit. Mukhang okay na to. Yung parang bumabagsak na. And then, subukan natin i-drip guys Diba? Okay na. Pagka maliit yung, yung butas, syempre, mas maliit yung lagay. Pagbaba. So, diba? Meron na kayong drip. So, medyo mataba lang. Ayan.
And then pagka feeling nyo, mabagal siyang malaglag, gusto nyo mas malabnaw pa, ibabad nyo lang ulit sa tubig. About naman dito guys sa caramel natin, dun sa nakita nyong toast na caramel. Ayan, may caramel tayong sumobra dito. So, kuha lang kayo ng konting caramel para lang stable din. Kasi minsan pag ito mismo caramel na to idinrip nyo, minsan nagdidire-diretso guys. So, ang gusto natin stable pa din yung ating pagka-drip ng ating cake. Na kahit na 2 araw na siya, maganda pa di-drip niyan. So, maglagay lang kayo ng konting amount ng caramel and then lagyan nyo siya ng konting amount din ng icing. And then, pagsamahin nyo lang, pwede nyo haluin siya guys sa bowl o sa mangkok. Dito ko na siya guys nilagay para tipid na din sa piping bag. Since sinasample ko lang naman, pinapakita ko lang naman sa inyo kung paano. And then, ganun ulit na procedure, babad nyo lang ng konti sa mainit na tubig. Ayan, ito yung pinagbabara natin kanina dun sa white. Kaya makita nyo, milky na siya. Ayan, dito, medyo ano pa, medyo thick pa. So, ayan, pagka nakita nyo okay na, try nyo ulit, pag-drip kayo. Diba? Ang ganda kasi niya guys ng bagsak niya. Oh. So, ayan yung ginagamit natin sa ating, dun sa kulay green na isa, yung caramel. So, kung wala naman kayo halimbawa na caramel, at gusto nyo, icing lang, kulayan nyo lang ng konting brown yung inyong icing. Para ma-reach nyo yung parang caramel syrup. Pag ma-DN guys, syempre mataba. So, gusto nyo makita, dahan-dahan lang yung piga. Ayan. So, diba, ganun lang guys siya ka-simpleng gawin. Ayan. Kaya, sana guys, madali nyo naintindihan yung aking explanation. Kasi minsan ako naguguluhan din ako sa pag-i-explain ko. So, ayan. Ito, napakatingnan nyo guys. Nung na-rest pa natin yung ating green, ang ganda ng kulay, diba? And then, ito naman yung ating red. So, yun lang. Bye!